Hi, ako po si Melodina Kukachka. Andito po ako sa Amerika. Taga ko sa Pilipinas sa ano ba tawag yung sa Villanueva, Misamis Oriental. Nakilala ko po si Sir Nars sa kapatid ko na si Carlosa, Judge. 2 years ago now, I think. Nakilala ko siya nung yung bago lang akong nakahiwalay sa asawa ko. But anyway, yung nagamot niya ako the first time yung nagkasakit ako ng yung sakyan ko na hindi ko nalaman kung anong nangyari noon. Anyway, ginamot niya ako. Salamat naman sa Panginoon na gumaling ako. Paspasan ang my recovery was very good. I'm sorry, hindi ko talaga magtagalog. Anyway, na siguro mga 3 or 4 na bisis na nagamot na ako ni Sir Nars. The recent is actually video chat kami 15th of May of this month. Kasi yung sa marami talaga akong problema. Naghiwalay ako sa asawa ko, tapos yung anak ko na yung pinakabunso talaga. Hindi talaga kami magkasunduan. Nung una, bago ko nakilala si Sir Nars, yung nagkasakit ako ng cancer 3 beses, tapos nag-bone marrow transplant ako. Yung nag-bone marrow transplant ako, nahiwalay talaga ako sa mga bata ko. Yung bunso ko, lang siya, 6 months old. Tapos yung panganay ko, she was only 4 years old. So anyway, I was separated. I was living in a different place, and they were living with sometimes their aunts and good friends of ours. But to make the story short, she just recently, when I moved to this house now, the project that she was doing in high school, I didn't realize that I have it with me. I have it with me. I took it with me. I save a lot of stuff from them just for the memory of it. I happened to read the project that she had, and it just brings me to tears and sadness, because she wrote in there that she doesn't really know me that much. She grew up that she didn't know me that much. At that time that I was terminally ill, I was not only separated from them, but at the same time, when they were growing, when they were young, I worked 2 jobs. I worked full-time and a part-time. So I wasn't really that I was so close to them. I get home, it was so late, and most of the time either they're in bed or I had to tuck them in bed, and I only have probably an hour, not even 2 hours with them. So yan ang naano ko sa nakaproblema. Tapos tinanong ko kay Sir Nars, I was just seeking advice. And then the other one was about my ex. I'm not gonna elaborate it because it's a private thing. But anyway, nagkausap kami, tapos that very same night, after we get done talking, I was still up, and I think it was about not even 2 hours, if I remember correctly. Nag-message siya sa akin sa messenger na
nakatulog daw siya, tapos yung may mensahe sa Diyos para sa akin. Then nakita ko yung mensahe kasi nakaano ko sa cellphone. Tinawagan ko siya diretso. So nagkausap na naman kami. Ang sabi niya daw, ang mensahe daw sa akin yung malamig na pagkain. Meaning to say daw na huli na ang lahat na kami sa anak ko kasi yung hindi kami magkasunduan, parang galit siya sa akin, hindi niya masyado akong kilala. I don't know kung talaga ang mga rason, pero yung maliit pa siya, yung siya, iba talaga siya, yung parang distansya sa akin, wala siyang, para bang wala siyang feeling sa akin, walang love sa akin. Kaya yung sinabi ni Sir Nars na kusang tutubo raw yung pagmahal ng isang tao, whether your daughter, your son, your whoever it is, kusang tutubo yan daw yan sa isang tao. Hindi mo yan yung ano ba yung tawag yun, you don't have to ask for it. So yan ang ang reason ng ni Sir Nars sa akin na mensahe sa paggaling sa Panginoon para sa akin. Ang gusto ko lang ma-share sa inyo din na yung mulang nakilala ko si Sir Nars, iba talaga ang buhay ko. I know God before. In fact, sa Pilipinas ako isa akong charismatic leader. Hanggang yung umalis ako sa Pilipinas na nag-asawa ako, lumipat sa Amerika. Nung ako dito sa Amerika, hindi na ako masyadong nakasimba kasi ay yung bang tawag yan, busy sa trabaho, panay ang trabaho, tapos yung nagkasakit ako, may anak, kahit nagkasakit ako, nagtrabaho pa rin hanggang yung doktor ko sabi niya, hindi ka makatrabaho kasi mag bone marrow transplant ka na. Pero yung yung pagkasakit ko noon, yung mga sinabi ng mga kapatid ko noon sa Pilipinas pa, yung sabi nila, hindi ka na kasi nagsisimba. Yan ang sinabi nila. Kasi ako nung sa una, palaging panay talaga ang simba ko. I know God before, but not to this point, not to this in-depth. Ever since that I know Sir Nars, He helped me open my mind and my heart. I've seen a lot of things in my life, so many things in my life that had happened, that I knew that God was there before and now. But ever since that I know Sir Nars, my life has been so different. I used to be so depressed when I got separated with my ex. Right now, I'm still depressed, but it's not as bad. I know how to divert my energy, and I know how to find any kind of things that I could do just not to even think about it. And I listened to his videos in YouTube. I collected a lot of it. Even when I'm driving, I'm going to bed, I'm in the house, I listen to it. He touched my life in so many ways. And I knew that God is with me and with us all the time, because I won't be here
saying what I'm saying if God wasn't with me. In the beginning, just my cancer alone, I was diagnosed with 3 different cancers. And my last cancer with the bone marrow transplant, they give me 90 days, basically 3 months to live. And I know I have faith and I have hope. But during that time, I was ready to go at the same time. But in my prayers, I have said, God, if you want me to live, make me live. I have my kids. My kids were so little at that time. I knew they needed me. But if you want me, you can have me anytime. You said that I am your child. That means my children are your children too. I will give up my life for you. You give my life to me. You are the only one can take my life. My children are your children. If I'm gone, you can have my children. Take care of them. I know at that time my husband is there. But during that time, I have no idea if what's gonna be, whether I'm gonna live or not. But God has been with me in the beginning of time. I've been through so many things in my life, and without Him that I turn to, I won't be here. I know I won't be here. My prayers before I say I've known Sir Nars, I've always had the part of prayers that God, you touch my life. Give me a perfect healing. Touch my whole body, my whole spirit. To you I only surrender, and to you I give up my life. And now that I know that Sir Nars is here, I thank you so much from the bottom of my heart. I can't thank you enough. And I thank you, Lord Jesus, for everything that you've given me. All that I have. As I said before, anytime that you want me, I'm there. Apart my prayer during when I was terminally ill, I was so angry at him because I didn't understand that whole thing. I didn't understand why am I getting sick all the time for 3 times. And I have that belief that maybe I was distanced. I didn't remember him. I don't know what else that I have in my mind that I can't even picture it. I was angry at him. I said, God, why do you want me? Why is this happening to me? And I remember all that now that Sir Nars was saying in his message, that I'm basically blaming God for what had happened to me. That all of that, I took that to myself. It was because of, I don't know what I've done. I probably abused my body. I knew that a lot of it is probably, I neglected myself. I worked 2 jobs. My diet is not the same. I mean, all those other stuff that brought to me being sick. But I'm not alive about it. I was angry at him before. I went to church at that time after I found out that my cancer came back again. And I was so angry. And I said it verbally out loud inside the church in front of the altar in the Eucharist. I said, why do I have all these things? What do you want from me? If God only could hear me,
and can speak to me in live, he would probably say, "Shut up. I've been with you all this time." But it was me not seeing it. And all this time, I asked myself, after I was angry, I asked myself, I said, why did I say that? I'm so sorry, God. I'm sorry, Lord, that I said what I've said. And a part of the conversation that Sir Narson said to me, you know, the recent one that we talked about, my daughter, until to this day, I'm still waiting, and I'm patiently waiting. And I hope that someday, in the near future, that she will come to me and just even to hug her and tell her in her face that I love her so much. Because she's not even talking to me right now, and I know she's angry, but I don't know what else to even do. I've done pretty much everything I could possibly done just to be close to her. And I hope that someday she will come to me before I check out of this world, before the good Lord will take me. Nothing hurts more than what I feel right now and always before. The pain and the hurt that I felt about this whole thing about my daughter is worse than my cancer. For me, I feel like my cancer was nothing. But to this feeling that I have towards my daughter is worse. And you know, I give it up to God. I give that to Him because there's nothing I can do about it. It's out of my hand. It's out of my control. And I just hope and pray that she will come to me in the future. Thank you everyone for listening. And maraming salamat, Sir Nars. Thank you. I really am. Thank you. I can't say anything more. I greatly appreciated you. I thank God that He sent you to my life, that I get to know you. I wish I had known you before I have all those things that happened to me. But the unfortunate thing is, I don't know you before. I know God has a purpose why He kept me still here. And whether I would find out that soon or the time I meet Him, hopefully I get to meet Him. And I thank you again. Thank you so much. Thank you, Miss Kay, and thank you, everyone. Maraming salamat, Melodina. God bless you and more power. Ang himala na binigyan ng Diyos kay Melodina. Alam ko umiiyak kayong lahat, kaya bago tayo mag-proceed sa next na testimony, mag-stretch break muna tayo. Alright? So let's have the leader, Jackie. DJ Yuan Brian. Ako sa bar, alas 12 ng gabi. Ako ay may nakita na magandang babae. May luwang ng mata't nakaupo lang sa tabi. Hawak-hawak ang beer, hawak ang isang bote. Nilapitan ko at tinanong kung okay lang ba siya. Ang girl na maganda ay broken hearted pala. Niyaya kong sumayaw para problema'y mawala. Bigla siyang umiti at tumayo na lang bigla. Problema'y isayaw.
hope that is enough stretch break for everyone. So, sana ready na kayo for the next testimony. Thank you. Miss Kay, gusto ko lang magpasalamat sa iyo, Kuya, sa lahat ng paggamot mo sa akin mula nung nakilala kita 2018. Nakilala kita dahil sa pinsan ko na nasa Dubai, si Evelyn Lazaro. Kaya thank you sa lahat, Kuya. Mula nung nakilala kita, maraming nagbago sa buhay ko. Tapos yung last na pag-uusap natin, Kuya, is December yata. Hindi ko na at mag-thank you na lang ako sa lahat kay Kuya. Kasi nung nag-last nag-uusap tayo, December, kasi may nararamdaman ako nung Kuya. Tapos binigyan niyo pa ako ng yung tip na mga pagkain, yung listahan. Tapos yung nasabi niyo sa akin noon, na payat ako, Kuya. Ngayon, ang taba ko na, Kuya. Oo, alam ko. Kaya, Lalo ka sumiksi. Kaya thank you, Kuya. Hindi ko na masyadong habaan, Kuya, kasi kanina pa sana ako magsalita. Hinihintay ko yung mga alaga ko kasi. Oh, sige. Kaya, salamat, Kuya. Nandito ako sa Riyadh ngayon. Mula nung nakilala kita, Kuya, hindi niyo ako pinabayaan at si Jesus Christ. At marami akong natutunan, Kuya. At alam ko na marami akong kasalanan. Tapos yung last na hinihiling ko noon, natupad na at nakakausap ko yung anak ko sa Pilipinas, Kuya. Ayun, sinasabi ko. Ihabol ko sa inyo. Ihabol ko sa inyo. Lalo na sa kay Melodina. Kasi tapusin muna sa iyo. Kuya. Thank you, Kuya. At alam ko kahit ang laki ng kasalanan ko, Kuya, pero yung lagi kong pinagdadasal noon. Kaya yung last na nag-uusap tayo, Kuya, December yun, hindi ko na alam kung anong date. Kaya thank you. At alam ko, hindi ako pinababayaan ni Jesus. Kaya salamat din na nakilala ko kayo, Kuya, at naituwid yung mga nagagawa kong kasalanan. At nandito pa rin kami patuloy ng anak ko na nandito sa Riyadh. At salamat, Kuya. Kuya Narciso Orlando at Jesus Christ. Thank you. Ang taba ko, Kuya. Ang laki ng tinaba ko. Yung sabi, hindi lahat ng chubby ay pangit. May mga chubby magaganda. Ang taba ko na, Kuya, dati ang salamat kasi sa pagtanggol mo sa mensahe ng Diyos at purin ng Diyos. At ayun, habol ko. Nandito pa ba si Melodina? Baka wala tulog na yun. Nandito ba yun? Dito pa po. Oh, okay. Nandito ba kayo? Yan, Melodina. Sa testimony niya, yung problema din niya, yung tulad sa'yo. At yun din ang sinasabi ko sa'yo noon. Tulad din ng anak ko. Nandiyan ang anak ko dito nakarinig. Lagi kong sinasabi yan. Yung sinasabi ko sa'yo ng mama niya sa Singapore ng 2 taon. Tapos nasa UK ng 4 na taon. So, 6 na taon na hindi makasama tong mag-ina. Ako lang ang kasama. So, nung time na nagsama na kami, nandito sa Australia, kasi nagpunta kami ng UK, sandali lang, nakasama niya, sandali lang, maliit pa tong anak ko. So, hindi pa niya yung maalala. So, dito sa Australia, 8 years old siya. Dito, na niya nasama ang mama niya talaga. So, kaya bakit to sinabi to sa inyo? Kasi ganito yon, tulad ng problema ninyo. Ang pagmamahal ay hindi yan hinihingi. Kahit kailan, hindi mo pwede hingin yan. Kusang tutubo yan sa puso ng isang tao. Tulad din ng sinabi mo, Irich ba yun? Pangalan mo, ang totoong pangalan mo? Charito ang tunay kong pangalan, Kuya. Yan lang ang ginagamit ko. Charito Ines. Yun din yung problema mo. Yun din ang sabi ko sa inyo noon. Nahayaan mo ang panahon na lumakad na matutunan ka mahalin ng anak mo. Ipakita mo lang sa anak, ginampanan mo, o ginawa mo tungkulin mo bilang ina. Katulad din ang sinasabi ko dito sa anak ko, sa asawa ko. Kasi yung asawa ko noon, umiiyak siya.
Kasi malayo sa kanya ang anak ko. Ang sinasabi niya sa anak ko, anak, mahalin mo ako, mahalin mo mama mo ako. Tapos dahil pinipilit niya ay away ang ano niya, pagalitan niya ang anak ko kasi malayo nga yung anak ko. So kami ngayon ang nagsasagutan ng asawa ko. Ang sabi ko, wag mong ganyanin ang bata. Habang ginaganyan mo yan, lalong mapalayo sa iyo. Hindi ganyan. Hayaan mo ang bata na tumutubo ang puso, ang pagmamahal niya sa puso at mamahalin ka niya. Huwag mong hilingin kasi hindi yan hinihiling kusang tutubo sa anak ng bata, sa puso ng bata yan. Ipakita mo lang tungkulin mo bilang isang ina. Yun ang lagi kong pinapaalala ng asawa ko. Kasi ako ang aawayin niya kasi binibrinwas ko yung bata. Sabi ko, hindi ko yan binibrinwas. Nakikita kasi ng bata kung sinong palagi niyang kasama. At lagi kong sinasabi yan sa kanya kung ano yung, bakit hindi makasama ang mama niya kasi nasa ibang bansa, nagsumikap para kahit papaano maiahon kami sa hirap. Yun ang sinasabi ko. Yun ang alam ng bata. Pero hindi naman naisip ng bata yun eh. Sa mura niyang edad. Ang alam na niya, ako ang kasama at wala yung mama niya. So yun, kami ang tatalo dahil lang dyan sa pinipilit niyang mahalin siya. Pero sa lagi kong ang pangaral na hindi dapat hilingin at hindi pursahin kasi lalo mapala yung bata, sinabihan pa siya ni MJ na kung ilang taong kang nawala, kung 6 years kang nawala, 6 years ka rin maghintay ng pagmamahal ko. Ayan, sinabi ni MJ mismo. Dalaga na si MJ ngayon, nandito sa tabi ko. Sinabi niya kay Susan. Pero dumating ang punto, 4 na taon siguro, o 3 taon. Si MJ rin nagsabi, ang sabi niya, Mama, napatawad na kita. Minahal na kita. Doon si Susan umiyak. Kaya doon, mula noon, masayang-masaya na si Susan, masaya din ako nakikita ako at yun, back to normal lang pagsasama nila. Nagbibiruan na sila. So, ganun. Sinishare ko sa inyo ito. Lalo na sa iyo, Melodina. Yun nga ang hiling mo sa yun nga ang siniano mo sa akin na alam ko, uhaw ka sa pagmamahal ng anak kasi anak mo yun. Pero yun nga ang mensahe ng Diyos sa iyo na malamig na kanin. Pangaralan mo man siya, huli na kasi malaki na siya. Kailangan mo lang talaga tanggapin ang nangyari at ma-realize ng bata na hindi ka pala nagkakamali. Ipakita mo lang sa bata kung gaano mo siya kamahal, kung ano yung pangailangan, gampanan mo lang kung ano man ang dapat. Huwag mo siyang pirsahin, huwag mong hilingin kasi hindi mahihiling ang pagmamahal. Sa lahat ng bagay, ang pagmamahal ay hindi hinihiling yan. Kaya nasabi ko nga sa inyo, pagkatagpo kayo ng isang tao na maganda makikitungo, ikaw mismo, tutubuan ka ng pagmamahal sa tao na yun. Yun ang pagmamahal. Maraming klaseng pagmamahal. Pagmamahal ng bilang kapatid, pagmamahal ng bilang kaibigan, pagmamahal ng ano man. Pakitaan niyo lang, katulad ng sayo nangyari, Rosarito. Ikaw mismo sasabi na ngayon, minahal ka ng anak mo. Opo, tama po yan. Naging halimbawa ka rin ng iba. So, ganun. Maraming bagay sa paniniwala na hindi natin alam. Hindi ninyo alam. Pero ako, alam ko kung saan ang paniniwala. Kaya nga ako ginamit ng Diyos dahil nga ako ang tunay na niwala. Tulad ng sinabi mo nga sa kanina, Melodina, na dati, pag may mga problema kayo, sinisisi nyo ang Diyos. Bakit meron kayong problema ng ganun? Binigyan kayo ng Diyos na problema na ganun. Nagsisimba kayo, naniwala kayo ng Diyos. Pero doon kayo nagkakamali dahil ang Diyos ang sinisisi ninyo. Sa paniniwala ko, ang Diyos hindi nagbibigay ng problema, hindi nagbibigay ng sakit. Dahil ang Diyos ang pag-ibig. Pag gagawin ng Diyos ito, hindi na siya pag-ibig.
Hindi rin siya Diyos. Tama ko na. Ang lahat ng yan nangyari dahil sa paniniwala. Naniwala tayo ng isang bagay na kasama. Huwag natin gawin. Kasi pag ginawa natin yun, napapahamak tayo. Pag hindi natin ginawa yun, wala kang sisihin. Ginawa mo ang isang bagay na alam mo nakasama, wala kang sisihing Diyos. Sarili mo mismo sisihin mo. Bakit mo ginawa? Alam mo namang mali. Tama ko na. Sa pangaral ko, ang dami dyan. Marami kayong natutunan. Kung isa puso ninyo, unawain, intindihin kung ano ang mga sinasabi ko. Kaya maraming salamat sa inyo, sa inyong lahat na naging bahagi dito. Dahil ang himala talaga ng Diyos darating sa inyo. Ang himala ay mangyayari ito sa mga taong naniwala sa Kanya. Ang Diyos hindi nagagawa ng himala sa mga hindi naniwala. Malinaw sinasabi ng Diyos na maligtas o gagaling sila ayon sa paniniwala. Hindi sinasabi ng Diyos na maligtas sila o gagaling sila ng hindi naniniwala. Laging nasa paniniwala. Taliwas sa mga turo ng mga simbahan. Na pag meron kayo problema, pasimbahin kayo para ipagkaloob sa inyo ng Diyos ang pangailangan ninyo. Tinuro lang nila yon dahil pira-pira lang ang habol nila. Lahat sa inyo, ganoon ang paniniwala. Pag may mga problema kayo, puro hiling ang inaabot ninyo. Puro hiling ang narinig ng Diyos sa inyo. Pero pag ang Diyos ay magsasabi, pag tunay kayong naniwala, kasama nila ako sa lahat ng panahon. Malinaw doon na hindi na tayo kailangang humiling. Alam ng Diyos ang pangailangan natin. Kaya tinuturo ko sa inyo ang tamang paniniwala tulad ng paniniwala ko. Na pag may problema ako, may sakit ako, hindi ako nagsasabing, Panginoon, pagalingin mo ako. Panginoon, bigay mo sa akin. Panginoon, kailangan ko to. Puro Panginoon, hindi ako ganun. Sukat ng pagkabata ko. Tinuro ko na sa inyo ito. Na pag mayroong mga bagay na pangailangan ko, mahirap man o madali o anuman, hindi ko sinasabing bigay mo sa akin, Panginoon. Ang layo ko sinasabi, best friend, mabigat itong problema ko na to. O mabigat itong bubuhatin ko, o mabigat itong anuman. Pero kayang-kaya ko to dahil nandiyan ka kasama ko. Di ba masarap pakinggan? Sasabihin ng Diyos sa iyo, best friend nga kita. Sa lahat ng panahon, kasama mo ako. Sa hirap at gawa, nandyan ako sa iyo. Hindi katulad ng mga pare at pastor. Dasal, Bible. Pero bakit sila sinabihan ng Diyos na makasalanan, na biro ang makasalanan? Ayun naman gawain nila. Rosary, dasal, Bible. Pero bakit hindi sila ginamit ng Diyos? Kasi nga, wala sa paniniwala na gusto ng Diyos ang nasa kanila. Sino ba ako para gamitin ng Diyos? Hindi ako nag-aaral para maging pare. Hindi ako nag-aaral para maging pastor. Dahil ang pare, more than 10 years mag-aaral yan, maging pare. Ang pastor, taon din ang bilang para maging pastor. Pero bakit sila tinatawag na biro ng kasalanan? Kasi nga, sila ang nag-mislead sa mga tao. Iniligaw nila ang tao sa maling paniniwala. Dahil nga, pera-pera ang pinag-usapan sa bawat relihiyon. Dito, walang relihiyon dito. Itinuturo ko ang tamang paniniwala. Alinsunod sa paniniwala ko na yun din ang sinabi ng Diyos na ikaw ang tunay na niwala sa akin na si Jesus Christ. Kaya number 1 kita sa napili ko. Manggamot ka at mangaral. Bibigyan kita ng power of mind. Ang power of mind mo is powerful yan.
makakita ka kung anong meron ng tao at makita ka ng parating. At makita ka ng kasalanan ng patay kahit matagal ang namatay. Ang boses mong makapagaling. Itong lahat. Nilahad ko sa social media by mouth man o by Facebook o sa ibang social media. Bago pa nangyari, isinulat ko. Nagkatotoo lahat. Kaya walang isang pastor at pare na makalapit sa akin. Dahil alam nila, ako ay totoo. At nasa Facebook ko yan, na sinasabi ko, kung naargabyado kayo, magdemanda kayo sa korte, harapin ko kayo nang walang alinlangan. Kung kailangan magpermahan tayo, pag hindi ko kayang patunayan na ginamit ako ng Diyos, doon tayo sa Lonita. Pag hindi kaya magpatunay, bibitayin. Ganun din sa inyo. Isa-isahin natin. Isang pastor na hindi makasagot, bitay. Isang paring hindi makapatunay, bitay. Ganun din sa akin. Para mapatunayan natin ang mga sinasabi natin kung totoo ba, nagaling ba nga sa Diyos. Pero walang gumawa. Kasi alam nila na ako ay totoo. Anong ginawa nila ngayon? Binabaliktad nila ang pangyayari. Nasa turo nila, sinasabi, Diyos lang ang makapangyarihan. Diyos lang ang may alam. Ngayon na isulat ko bago nangyari. Nasabi ko bago nangyari. Boses ko makapagaling. Anong ginawa nila? Demonyo daw ang gumamit. False prophet daw ako. Dapat noon pa, yun ang tinuro nila sa tao. Na ang demonyo ay makapangyarihan. Demonyo ay makakita ng parating. Bakit nila ginawa yun? Para ang tao ay hindi mawala sa kanila. Tinuturo nila ang false prophet. Pero kung ang tao nag-isip, kaya bakit tinatawag ang isang tao nagsasabi ng false prophet? Sinabihan ng false prophet. Kasi nga, ang nagsasalita na yon ay hindi totoo. Ang mga sinasabi niya ay walang sapat na katibayan, walang katunayan at hindi nagkatotoo. Sa akin, nagkatotoo lahat. May patunay. Tapos pinipilit na lang false prophet ako. Kaya hindi ako matawag na false prophet. Kung meron man sila yon. Na sinasabi nila, sila ay banal. Kahit kailan, di sila maging banal. Sinasabi nilang ginagamit sila ng Diyos. Pero ang katotohanan, sila ang gumamit sa Diyos. Kung hanapin natin, anong patunay nila na ginamit sila ng Diyos? Wala silang backup na galing sa Diyos. Bagkos, sinabihan pa sila na sila ang nambiro ang makasalanan. Himay-himayin din natin ang gawain nila. Simula sa pagbinta ng salita at pangalan ng Diyos, kasalanan na. Kaya malinaw doon na pagsimba, dasal, pagbasa ng Bible, ay hindi yun ang kaligtasan. Ang kaligtasan ng bawat isa ay nasa gawa natin sa bawat patak ng minuto kung paano tayo nabubuhay. Dito ang kaligtasan. Kaya nagtuturo ako ng walang relihiyon. Tuturo ko sa inyo kung paano mabuhay ng patas, paano mabuhay na walang nasaktang damdamin. Kasi yun ang kaligtasan. Ito lahat, ginampanan ko to. Na libre, absolutely free. Kita nyo naman, may sakit ako mula Friday. Hindi ko sinabing, Panginoon, panggalingin mo ako. Sinabi ko, bahala ka na, Bispran, ikaw ang nakakaalam. Nag-message ako kay Miss K. Kaninang madaling araw na mayroon akong sakit, lagnat, ubo, sipon, katawan ko ang sakit.
Sabi pa nga ni Miss kay i-cancel na lang natin, Brother Nashi, kung wag. Okay lang yun. Mahaba pa naman ang oras. Di pa natin alam kung anong plano ng Diyos. Tapos pagkatapos nakatulog ako. Iyon, may mensahe ang Diyos na binigyan niya ako ng tablet. Dahil ang cellphone daw, maliit. Ngayon, nagtaka ako, pagkabot niya sa tablet, nandoon na yung malaking video. Nagsalita ako. Tapos ko, may video na. Tapos nakita ko sa paligid, maraming tao. Nag-isip ko, bakit maraming tao sa paligid? Ang sabi niya, di ba, Zoom mo ngayon? Tuloy ang Zoom. Oo. Kaya tinuloy ko ito. Kahit may sakit ako. Okay lang. Pakiramdam ko naman para wala akong sakit. Galing ni Papa Jesus. Magaling na nakita ko naman ang naging resulta ng mga sinasabi ninyo. Kaya pala pinapatuloy ng Diyos kasi nakahanda kayo. Na ayaw niya na masayang ang paghahanda ng nakakarami. Na matagal ninyong inasam-asam na makita ako sa Zoom, matagal ninyong pinakandaan, tapos dahil lang sa sakit ko, mapurnada lahat. Kaya, di baling ako ang magsakripisyo. Wag lang mapurnada ang pinaghandaan ninyo. Alam naman ng Diyos. Kaya nga, pag may sakit ako, sinasabi ko sa anak ko, naku, pag hindi ako pagalingin ni Miss Fred, siya din, may sakit din siya. Sinasabi ko yan sa anak ko. Matawa lang yung sabihan ko. Pag mahirapan ako, sakit yung sinumpong yung arthritis ko, pilay-pilay ko lang. Sabi ko, hindi mo ito pagalingin. Pariho tayong dalawa. Pilay-pilay din. Magaling naman din. Powerful pa ka po talaga. Galing naman din. Hindi ko sinasabi, Panginoon, pagalingin mo ako. Pagalingin. Alam na Diyos ang kailangan natin. Sabi ko, hindi mo ako pagalingin. Pilay-pilay ka rin. Paretang dalawa. Kawa ng Diyos. Alam ng Diyos ang kailangan natin. Hindi tayo pwede magsabi na Panginoon, bigay mo aking bigyan. Puro bigay, puro hindi. Hindi gano'n ang paniniwala. Ang paniniwala ay ituring natin ng Diyos na tulad natin ng buhay. Sinasabi sa inyo noon na magawa kasi ako ng relo talaga. Matagal akong gumawa ng relo. Pag matalsik lang yung isang screw ng relo, alam niyo naman na maliit lang yung screw. Pag talsik noon, siyempre, bawat relo, iba-iba ang tornilyo niyan. Hahanapin mo talaga yon. Kasi asa ka maghanap ng tornilyo noon. So, paghanapin ko yon, sa istante ko, may lupa yung baba, o siminto man. Hindi ko sinasabing, Panginoon, ipakita mo. Sabi ko lang, Miss Fred, nasaan na yung tornilyo na? Mahirapan tayo dito. Mawala, hindi na ito makita. Mahirapan tayo. So, gano'n ang pagpakilala sa Diyos. Isama natin siya sa lahat ng bagay. Ano man yung meron tayo. Noon pa naman, sinishare ko sa inyo na hindi hiling, puro hiling. Kasi nasa sinasabi ng Diyos yan. Sa taong tunay na niwala sa akin, kasama niya ako sa lahat ng panahon. Kaya hindi tayo kailangang humiling. Alam ng Diyos ang pangailangan natin. Kasi sinasabi ng Diyos yan sa mensahe. Wala kayong sinasabi, walang lumabas sa bibig ninyo, pero nababasa ko ang puso ninyo. Ibig sabihin, hindi man kayo nagsasalita, alam ng Diyos kung ano laman ng puso ninyo. Naniwala kayo, alam ng Diyos kung anong kailangan ninyo. Gawin nyo lang kung anong nararapat, kung anong dapat yung gawin. Dahil ang gabay na sa Diyos para sa inyo. Ganoon ang paniniwala. Hindi kailangan humiling tayo ng humiling. Kasi alam ng Diyos nga kung anong kailangan natin. Kailangan na natin ang gabay. Gawin lang yung tungkulin natin bilang isang tao na nabubuhay. Gawin natin ang dapat.
Wala tayong trabaho. Panginoon, bigyan mo ko trabaho, pero nakaupo ka lang. Makakita ka kaya ang trabaho? Check, hindi. Gawin mo lang. Alam mong, uy, may kailangan. Lord, nako, pag hindi ako makita trabaho, magutom ka rin. Dalawa kayo magutom, papayag ka rin siya magutom. Makahanap ka trabaho. Kasi ayaw naman niya magutom siya. Di ba? So, gano'n ang pakitungo ko sa Diyos. Minsan, iba nga, basta makarinig sa akin noon, nabuang naman siya si Kuya. Sa salita talaga ako, nag-whisper rin sa iyo, ano ko, bakit pakita mo na? Tagalan tayo dito. Ganon. Tapos may nakita ko na, sus, nandito lang pala sa harap ko. Sabi ko, ikaw naman, binibiro mo pa ako. Biro ang tawag ko noon sa kanya na hindi ko makita, na nasa harapan ko pala. Ibig sabihin ng Diyos, nagbibiro din. Tingnan, nakikita ng Diyos kung paano ka talaga magkito mo. Sa inyo, hindi. Magmura kayo eh. PI, nasaan itong PI? Lagi sa bibig o may mga mura na meron. Ako hindi ako marunong magmura. Saksi yung anak ko, saksi yung asawa ko. Never niyo ako marinig magmura. Murahin niyo ako. Di ba di mura ang abutin niyo sa akin? Bibigay ko sa inyo ang mura. Walang bayad, absolutely free. Kayo sa palengke, magmura kayo, di ba? Magbayad pa kayo, mura nga lang. Di ba? Mas bababa ang bayaran niyo kasi nakamura kayo. Sa akin, hindi. Murahin niyo ako, tatawanan ko kayo. So, ganun. Marami din sa atin dito. Yung nasa mensahe ng Diyos na hindi lahat na nasa Zoom naniwala. Alam ko naman kung sino-sino. Yung mga gawain pa rin na hindi na hindi nagtugma ba sa mga sinasabi o sa ginagawa. So, sana yung iba natuto at meron pa rin dito sa atin na dito nagsishare, nagbabasa, pero lagi nagbibisi sa akin. Kuya Nars, Sir Nars, ipagdasal mo ako. Dahil ko sinasabi, unawain, intindihin. Ang dasal ko, hindi makatulong sa inyo. Natutunan ninyo sa pare at pastor yan na ipagdasal kayo. Kaya hanggang ngayon dito, dala-dala ninyo. Kaya hindi kayo gumagaling. Sana one day, ma-realize nyo na ang dasal ng ibang tao ay hindi makatulong sa inyo. 7 minutes lang na iwan dito sa Zoom na to. Alam ko, nakapagsalita na yata lahat. At ako ay magpasalamat sa inyo, kay Miss Kie, sa coordinator, at sa pag-organize dito. Kung wala siya, wala din tayo dito. At salamat sa inyong lahat na naging bahagi. At alam ko na ang biyaya ng Diyos ay palagi na sa inyo. Di baling sa akin wala, sa inyo na lang. Kasi ako na ito. Hindi na ito mabago. Sarili ko, hindi na ito mabago. Dahil kinalakihan ko na ito. Kung biyaya, pinag-usapan, hindi ko na mabilang. Kaya alam ko, ang biyaya lang, sa inyo na lang. Kahit wala ako. Ang biyaya sa akin, nakatatak na ito. Nakambal ko na ito. Hindi ko sa Diyos na kayo mananiwalang tunay, ipagkaloob sa inyo ang mga biyayang hindi pa ninyo na tamasa, hindi pa ninyo naranasan. Yung bugulat na lang kayong bigla na lang bubulaga sa inyo. Magandang hapon. Carlosa, nakahabol pa. Galing dito sa trabaho. Nakahabol ako, Brother Nars. Sabi ko nga, uy, live pa. Kasi kanina pa yun sa airport. Alam ko si Melody na, wala pang tulong to.
Okay lang po, okay lang. Okay lang po. Walang trabaho bukas. Oo. Kiye, baka mayroon ka pang sabihin. Tulog na si Miss Kay. Wala, oy. Ay, Miss Kay. Humati lang. Humati. Wala akong sasabihin, Brother Nars. Nag-assist lang ako eh. Wala na siya sabihin, pero nagsasalita na siya. Okay, kayo. Sige, mag-smile muna kasi picture. 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 Kanina, masakit naman sa kaano. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mahirap mag-smile na naubos yung luha ko. Talo ko palagi. Salamat. Talo ko palagi kasi ako. Salamat po. Maraming salamat. Sa inyo, luha Maraming lang. salamat, Kuya, Miss Kay. God bless. God bless. God bless. Salamat po. Salamat. Thank you, everyone. Thank you, Sir Nars. Salamat po. Salamat. The Lord. Yung pala nakatanim ng palay. Sabi mo, yung pala nagtatanim. Yung, alam mo saan? Galing na tao.